Sa wakas, nakapanalo na ulit ang Converge Fiber XS ng tambakan nila itong Titan Ultra. At ang balita ngayon ay talagang gusto pang magpalakas nitong Converge at meron daw silang pinaplano na gawing trade kasama itong San Miguel Beermen. At mukhang ang napag-uusapan daw ay dadalhin dito sa San Miguel itong si Alex Stockton habang mataas pa yung trade value nito. At ang ipapalit naman dyan ay si Wami Tiongson at magsasama ng first round draft pick ang San Miguel. So parang yan na raw yung napagkasunduan ng dalawang panig. Hindi pa natitiyak kung kailan ito maa-announce pero malapit na raw talaga itong gawin at ang gusto ng SMB bago matapos ang konferensya na to ay magawa na ang nabanggit na trade. Si Alex Stockton ay maganda naman ang nilaro kontra sa Titan Ultra pero ang nagiging problema nga dito, hindi siya consistent. At parang ang gusto ngayon ng Converge Viper XS magkaroon ng isa pang point guard katulad ni Wami Tiongson na tutulong dito kay Juan Gomez de Leano. Samantala namang si Mikey Williams at itong si Archie Concepcion yan ang magiging shooting guard nila. Sa panig naman ng SMP, upgrade itong si Alex Stockton kumpara dito kay Wami Tiongson. Kapag si Stockton napunta sa San Miguel Beer, ang magiging laro niyan ay point guard at siya ang magiging top point guard ng San Miguel kasama itong si Chris Rosa at si Chris Rosales. Samantala naman, mag-iiba ng role si Stockton sa San Miguel syempre dahil ito ay magiging isa na doon sa tinatawag na mga playmakers. Hindi na niya kinakailangan umiscore ng napakaraming puntos dahil syempre ang daming scorer dyan sa SMB. So kinakailangan mag-adjust ni Stockton. Pero sa tingin ko magiging okay pa rin ito kahit papano dahil alam naman natin na magiging maganda ang kalalagyan nitong San Miguel Beer kapag nakuha nga nila itong si Alex Stockton. Ang ipapambalita natin sa San Miguel, nagpa-practice na raw to si Benny Boatwright. Pinakita ni Jericho Cruz to sa kanyang social media account at maganda raw in tip-top condition si Boatwright at walang injury. Kaya mukhang ready na to para to sa debut niya sa linggo kontra sa NLEX Road Warriors. Samantala naman, ang isa pa nating balita ngayon, ito ro Barangay Ginebra ay kinukonsidera na kunin ang isang free agent at ang tinutukoy natin dyan ay ito si Gio Halalon. Ito'y pinakawalan na ng TNT Tropang 5G at ngayon daw ay posible na mag-try out ito sa Gene Kings. Tignan natin kung matutuloy ito. Pero kung sakasakali magandang addition itong si Halalon para dito sa Barangay Ginebra. Ngayon, bukod dito sa pagkuha kay Gio Halalon, ang isa pang nakikita natin na pwedeng maidagdag dito sa lineup ng Barangay Ginebra na makakatulong do sa kanila ay si Mike De Gregorio. Ito ay isa pang scorer at isang pwede ring point guard so magbibigay ito ng additional na scoring options dito sa Barangay Ginebra. Ang balita natin, nagta-tryout din daw sa Barangay Ginebra ang free agent na si Alvin Pasaol. Hindi natin tiyak kung ito yung magkakaroon ng slot sa Ginebra pero dahil nga wala na dyan si Aljon Mariano at itong si Jason David nagkaroon ng injury, pwede itong si Alvin Pasaol na gamitin na bilang isang small forward. Kilala naman bilang scorer to si Pasaol so isa yan siguro dito sa mga posible na maging dahilan para siya magkaroon ng oportunidad na maglaro para dito sa Barangay Ginebra. Tignan natin kung magagawan to ng paraan ni Pasaol at syempre ni Mike De Gregorio. Sa bandang huli, yung pagta-tryout nandun yan mismo sa mga agents, no? Depende yan doon sa papakita ng player doon sa tryout. Kung maganda, bibigyan sila ng oportunidad talaga ni Coach Tim Cone. At bibigyan siguro yan ng mga 1 or 2 conferences para subukan kung magaganda at mag-fit sila sa laro ng Barangay Ginebra. Kaya nga ngayon, parang yan talaga yung binabalak nitong Gene Kings at sa tingin ko, pwede talaga to para dito sa Ginebra kung sakasakali nga. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka na itong Barangay Ginebra ginagamit talaga yan. At sa tingin ko, magiging mas okay to para sa Barangay Ginebra kung sakasakali nga na magtuloy-tuloy yung laro ng nabanggit na player para dito sa Gene Kings at kung may makuha pa silang free agent. Ang Rain or Shine Elasto Painters naman ngayon gumawa ng record doon sa panalo nila sa Terra Firma dahil grabe talaga yung 3-point shooting dito. Sinabi ni Coach Cheng Giao na hindi naman daw nila hinahabol yung record. Nagkataon lang talaga na ang ganda nung pinakita nitong Rain or Shine Elasto Painters. At yan ang dahilan kung ba't nila nakuha o naitabla yung record na iyon. Ganun pa man, marami talaga nagsasabi. Itong Rain or Shine ay parang pangtotohanan na. Ibig sabihin, mukhang ready na manalo talaga ng championship itong Rain or Shine Elasto Painters. Alam nating maaga pa at maraming pwedeng mangyari sa mga darating na araw. Pero sa ngayon, dahil sa nilalaro ng Rain or Shine, 7-0 na yung record nila. Tignan natin kung hanggang saan to aabot. Eventually, mapuputol yung streak na yan. Pero importante para sa Rain or Shine, sigurado na sila doon sa playoffs. At unless mag-collapse sila doon sa last few games nila, siguradong nakalock na doon sa top 4 itong Rain or Shine Elasto Painters. So yan na lang ang abangan natin
kung ano ang magiging sitwasyon. Dahil syempre, ang mga fans nakita na ilang beses ng rain or shine, lumalamang yan syempre sa umpisa magaling sa eliminations pagkatapos ay natatalo sa bandang huli. Ang sabi nga nung iba, paano kaya gagawin ng rain or shine kung ang mangyari sa semifinals sa makaharap na naman nila ay ang TNT tropa. So dito talaga magkakaalaman ngayon. Kung sa bagay, itong rain or shine nila Last of Painters, tinalo TNT nung first meeting nila. Pero alam naman natin na iba ang laro pag playoffs. Although, pwede nating masabi na pag playoffs mas physical, so baka maging apektado talaga dyan itong si Bol Bol. Kaya sigurado akong naghahanda na si Coach Cheng Giao kahit sino pang makalaban ng rain or shine dito sa playoffs. Kung yan man ay rain or shine, San Miguel, Ginebra o kung sino pa mang team na bigla na lamang papasok dito at magiging isa sa mga kalaban nila. Pero ang walang duda itong rain or shine kinokonsidera na ngayon na isa dito sa mga title favorites dito na maglalaro sa PBA Commissioner's Cup. Ang isang team pa na pwedeng gumawa ng malaking trade ngayon ay itong Titan Ultra na natambakan nga ng Converge Fiber XRs. Ang balita daw, itong isang big man nila na si Cade Flores ay posible nang i-trade at baka ito'y mapunta sa SMC. Itong si Cade Flores matagal nang napapabalita yan na matitrade at yung pagkatalo nitong Titan Ultra ay mukhang yan na ang magiging signal, sabi nga nila, para matuloy na ang nasabing transaksyon. Itong si Cade Flores ay inaabangan ng marami na ito'y mapapalitan na at matitrade talaga dahil marami daw mga teams ang gustong makakuha sa nabanggit na player. Tignan natin kung ito'y matutuloy, pero ang maliwanag dito, itong lineup ng rain or shine nila ng Titan Ultra, kinakailangan ng adjustment at yung pag-trade dito kay Cade Flores ang isa daw doon sa kanilang balak gawin. Kung sa bagay, hindi naman tayo magtataka, no? Dahil itong rain or shine ni Last of Painters o rather itong Titan Ultra, marami talaga yung plano ngayon na gawing pagbabago dito sa roster nila. At yung pag-trade kay Cade Flores ang isa raw doon. Maraming mga teams ang interested dyan. Obviously, ang San Miguel matagal na napapabalita na sa kanila daw to mapupunta. Although posible rin na baka ito sa Magnolia. Ang initial report dati sa Ginebra, pero ang dami ng big man ng Ginebra ngayon, no? So baka hindi na nila kailanganin si Cade Flores. At iyan ang dahilan kung bakit itong Barangay Ginebra ay mukhang okay na yung kanilang roster. Sa panig naman ng Titan Ultra, ready sila makapag-usap hindi lang sa SMC, kung hindi maski na sa iba pang mga teams na already na makipag-trade at kung maganda magiging offer doon nila ibibigay si Cade Flores. Dahil syempre ang Titan Ultra, hindi na yan yung katulad ng Northport. Sila ngayon ay isa ng independent team na ready makipag-usap kahit kanino basta maging yung offer sa kanila ay tama at yung syempre makikinabang din sila. So magiging very interesting ang mga susunod na mga araw para dito sa koponan ni Coach Renzi Bahar at sa mga fans ng Titan Ultra. At bago tayo magtapos, batiin natin yung ating mga regular na mga viewers na sila Anthony Adon, si Michael D, si Edwin Carmona Jr., si Dexter Domer, si Judy Villarosa. Pinabati din natin si Monty Guzman, si Malyari Mascarinas, si Katsakino Dukusin. Pinabati na rin natin si Joseph Pineda, si Donel Santiago, Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, Romeo Conchada, Ireneo Salangsang at ang iba pa.